Jeremiah. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Good morning po. Amen. Mas marami pa rin po yung English speaking. Amen. Hallelujah. Nasa pag-aaral po tayo ng overcoming evil in the last days. At ang unang evil na napag-aralan po natin na dapat po nating ma-overcome is to overcome false doctrines. Napakarami pong mga maling doktrina po ngayon at kailangan po na never be satisfied of hearing the Word of God dito po sa church lang. Pag uwi nyo po, basahin nyo po ang inyong Bible, pag-aralan nyo po yung kung ano man po ang pinreach po namin dito. Just like the Bereans, kasi po lalo po yung matatanim po sa ating mga puso, lalo po tayong mag-grow. And kaya nga po sabi ng Lord sa Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but with every word. Bakit po? Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay o namang pagkain. Dapat kang mabuhay kung araw-araw kailangan mong kumain, araw-araw kailangan din po natin ang salita ng Diyos. Amen ho ba? Totoo po yun. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng kalakasan po sa atin. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng tagumpay po sa atin. Ang salita ng Diyos ang magbibigay po ng proteksyon sa atin. At kung kinakalimutan po nating mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos, parang kinakalimutan mo na ikaw ay maprotektahan ng Panginoon, parang kinakalimutan mo na ikaw ay i-provide ng Lord o bigyan ka ng kalakasan ng Lord araw-araw. So kung gusto po natin na talagang magkaroon po tayo ng perfect peace that passeth all understanding, at saka po yung complete joy na nanggagaling po sa Panginoon, we need to study the Word of God and overcome yung false doctrines po. And napag-aralan po natin kapag po wala kang gaanong alam sa doktrina o sa salita ng Diyos, para kang walang backbone. Because doctrines, ito po yung backbone po natin. Kung matibay po ang doktrina mo, matibay ang pananampalataya mo, hindi ka basta malilinlang. Because sabi ng Panginoon, maraming mga bulaang propeta, mga false prophets, and false teachers sa atin pong mga panahon ngayon. Because we believe we are living in the last of the last days. So today, another evil na kailangan po nating i-overcome is we need to overcome worldly cultures. No? At let me define first kung ano po ang culture. Ang culture, sabi po dito, ay culture can be defined as all the ways of life, including arts, ang sabi po diyan, beliefs and institutions of a population that are passed down from generation to generation. Culture has been called the way of life for an entire society. As such, it includes codes of manners, dress, language, religion, rituals, art, norms of behavior, such as law and morality and systems of belief. Ang mga synonyms po niya ng culture is civilization, society, way of life, lifestyle, customs, traditions, heritage, habits, ways, mores, o sa Tagalog po, kultura, kabihasnan, sibilisasyon, kalinangan. Yan po ang kultura. No? Ang ating pong dapat i-overcome po dito, hindi po yung good culture. Tayo po, meron pong good at saka bad cultures po ang bawat bansa, bawat tribo, bawat lahi. Sa atin po, ang good culture po natin ay yung pong pagsasalita po ng po at opo at saka po yung pagmamano. Dahil po yun ay pagrespeto po sa nakakatanda. At yun po ay utos ng Diyos sa kanyang mga salita sa Biblia na kailangan po natin galangin ang mga nakakatanda po sa atin. Amen. So yun po ang magandang kultura na halimbawa, napakarami pa po nating magagandang yung pagiging lang po natin, ang tawag po natin, very friendly po ang mga Pilipino, masayahin po ang mga Filipino. At talaga po, marami ho tayong mga magagandang kaugalian o kultura. Subalit sa mundo po ngayon, napakarami rin pong mga kultura na nag-iimpluwensya po sa bawat nilalang dito sa mundong ito. Kahit po mga Kristiyano, kung mahina po ang kanilang doktrina, mahina po ang ating pananampalataya, mahina po ang backbone po natin sa ating pananampalataya, madali po tayong ma-entice, madali po tayong maakit ng iba't ibang uri ng kultura sa mundo pong ito. Kaya nga kailangan po natin itong pagtagumpayan. Let me begin with 1 John, ang verse po natin, 1 John 2:15-17. Ang sabi po dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh,
the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Let's pray. Heavenly Father, we continue to bless your holy name and praise you and worship you because you are our Lord, our Savior, our Master, our God. You are our everything. And just what we have sang a while ago, God, you are more than enough for us, oh God. Today, Heavenly Father, we ask you in the name of Jesus, Lord, to give us the understanding from your word that we may receive the full revelation, the full blessings from your word, that we may be changed from glory to glory, that we may be like our Lord Jesus Christ. And as we believe and receive your word, oh God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Isa na naman pong napakatinding statement na isinulat po ni John the Beloved, ang pinakamalapit po sa Panginoon. Hindi dahil may favorite ang Lord, pero siya po yung very confident sa love po ng Lord. Ang sabi po niya dyan, do not love the world. Ang love po dito is hindi lang po siya phileo. Ito po ay agape. God kind of love. Ibig sabihin po ito ang pinakamataas na pag-ibig. Ito, hindi po ito erotic, hindi po ito phileo. Erotic po yung sensual. Ang phileo is friendship, love. Ang love po dito is agape love, unconditional love. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po dito, do not love the world, do not agape the world, or anything in the world. Huwag daw po nating ibigin ang mundo o anumang ang nasa mundo. Huwag nating ibigin masyado o agape po. Ang sabi po dyan, if anyone loves the world, love for the Father is not in them. Batikan muna po sa para nagkokontra sa John 3:16. Di ba sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Tama po, lahat po mahal ng Panginoon. Pero bakit sabi dyan, kung mahal mo ang mundo, wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. Ang ibig sabihin po dyan, kapag mahal mo ang makabundong bagay, hindi mo mararanasan yung pag-ibig ng Ama. You will never experience the peace, the perfect peace, the joy, the protection. Ito po ibig sabihin po ng mahal po tayo ng Diyos, pero kung mas minamahal mo ang mundo at mga makamundong bagay, hindi mo mararanasan ang mga pangako ng mabubuti ng Diyos. Kaya ito po maliwanag na po ito na for everything in the world, ang sabi po dito, ano ba ang nasa mundo? Lust of the flesh. Pita ng laman, kagustuhan po ng laman. Alam niyo po, marami pong kagustuhan ng laman. Kahit po Kristiyano ka na, kung minsan, bumabalik po yung kung dati kang naninigarilyo, parang gusto mong manigarilyo. Kung dati kang uminom ng alak o ng beer, parang gusto mong magbisyo uli. Pero kailangan po nating pagtagumpayan po yan. Marami pa po. Yung yung pong immorality. No, yung pong may asawa ka na, meron mo pang gustong ligawan. That is lust of the flesh. At ang pangalawa po sabi diyan, lust of the eyes. Yung pong masyado kang maano sa mata mo, pumunta ka ng mall, nakita mo sin, kahit hindi mo kailangan, binibili mo. Sino na pong nabiktima ng ganyan? Ang mga anak ko po, tinuturuan ko po sila, kahit bata pa po sila, nasabi ko, kapag hindi nyo kailangan kahit sale, huwag nyong bilhin. Lugi na po kayo kahit sale po yan. Pastor, 90% eh. No, 90% siya. Kung dati 1,000 siya, 100 pesos na lang ngayon. Ang laki ng, parang ang laki ng tipid. Pero dahil hindi mo kailangan, gumastos ka pa rin ng 100 pesos. Lugi ka pa rin. Pero sabi ko sa kanila, at gusto ko rin po sabihin sa inyo, kung kailangan nyo po, kahit mahal po yan, bilhin nyo. Dahil sa Diyos, walang mahal. Kapag kailangan nyo, Lord, kailangan ko po ito, ibibigay po ng Lord. Huwag po tayong, sino po ngayon yung, madali na po mag-shopping ngayon, no? Shopee at saka po Lazada. No, lumalagpas na sa 100 yung nasa cart po ninyo, kaya 99 plus na ang nakalagay. No, mahili kayo na para pareho tayo. Puro mo makanta, pastor. Yung pong, sino po ngayon yung napakaraming sapatos, napakaraming damit. Meron ka ng ganito, bibili ka pa. That is lust of the eyes.
Yung iba po, every year nagpapalit ng cellphone. That is lust of the eyes. At din yun din po ay pride of life. Nakikita mo, gusto mo na ikaw ay laging in, ikaw ay laging updated, upgraded ang iyong gadget. Pride of life po yan para pakita mo na kaya mong bumili at nauna ka. That is pride of life. Alam niyo po itong taktika o strategy po ng kaaway. Simula po ng Garden of Eden, nandito na po ito. Yung pong, kung babasahin niyo po yung Genesis chapter 3, nakita po ni Eva na masarap yung lust of the flesh. Mukhang masarap ito, lust of the eyes. Wow, kaya very enticing po, very attractive po yung prutas na pinagbabawal po out of thousands maybe na mga prutas pong pinapayagan ng Lord na kainin po nila, itong bunga po ng puno pong ito na pinagbabawal ng Diyos na para sa Kanya lang po ay ano pa ho yung doon? Yung pong talagang pinagnasaan po ni Adan at saka po ni Eva. Bakit po? Meron din pong pride of life. Kasi sabi po ng diablo sa kanila, ng serpent, magiging katulad nyo ang Diyos. You will know, ma-differentiate mo kung ano ang good from evil. So gusto po nilang maging matalino. What is that? Ano po yung pagiging matalino kung minsan kung minsan po sa mga debate, sa pag-uusap, gusto mong lumitaw na matalino, that is pride of life. Amen. Na hindi lamang po ngayon yan, mula pa ho noon yan po ang strategy ni Satan. Pero ang dali po natin malinlang kapag humahina po tayo sa doktrina o sa salita po ng ating Panginoon. Ang sabi po dyan, hindi comes not from the Father but from the world. Walang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life na nanggagaling po sa Diyos. Sabi po dyan, the world and its desires pass away. Ang mundo at saka po yung mga nasa sa mundo po, lumilipas po yan. But whoever does the will of God lives forever. Amen. Amen. Alam niyo po, hindi naman po bawal na mag-desire po tayo ng bahay, ng sasakyan o makapag-asawa kung kayo po ay single. Pero dapat po ang greatest desire ng puso po natin walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sabi po ng Panginoon mismo, kung mas mahal nyo ang inyong kapatid, ang iyong magulang kaysa sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Wala nang mag-amen. Yun po salita ng Diyos. Kung mas mahal mo ang asawa mo, mas mahal mo ang boyfriend mo ngayon, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Di tak mo mag-amen. That is true. Totoo po yun. Yung iba po, mas mahal nila yung bahay nila. Bago daw yung bahay niya, ayaw niyang iwan muna kasi wala daw nagbabantay. Yung iba, mahal po nila ang negosyo, trabaho po nila, dahil kailangan alagaan ko. Wala pong ibang nagpoprotekta kundi ang Diyos. Iwan mo ang negosyo mo para sa Lord, pagpapalain po ng Lord yan. Iwan mo ang bahay mo, ang pamilya mo para sa Lord, iingatan po ng Lord yan. Dahil wala pong ibang nag-iingat sa atin kundi ang Diyos. Kahit samahan mo ang pamilya mo araw-araw, kahit kasama ka nila araw-araw, hindi ka Superman para maprotektan mo sila. We need God sa ating pong mga buhay. Kaya kailangan po, unahin po natin siya. Matthew 6:33. Amen. So number 1 point po natin, first point po natin, to overcome the evil cultures of the world, we must never make friendship with the world. Nasaan po yan? Nandito po sa James chapter 4 verse 4. Sabi po dyan, you adulterers. Ang sabi po dyan, kayong nakikipag-apid. Bakit po? Kagabi nga po na-explain po ni Daddy Hu ito. No? Ano ba yung difference po ng yung adultery sa fornication? Kapag adultery, ikaw ay may asawa na at nakikipagrelasyon ka pa sa iba. That is adultery. Pero yung karelasyon mo, kung wala pa siyang, ganito po, para mas maliwanag, ang fornication, kahit po sa mag-boyfriend, kapag sila ay nagsisex na, boyfriend, girlfriend pa lang, fornication po ang tawag dyan. It is sex outside of marriage. Adultery, ganun din po, sex outside of marriage. Pero mag-asawa na po. Pero ang sabi po dyan, you adulterers. Bakit tinawag po ni James ang mga Kristiyano po dito ang kausap niya na adulterer? Kasi po, kapag ikaw ay sumurrender na kay Lord, tinanggap mo si Lord bilang iyong Panginoon at tagapagligtas,
ang asawa mo na ngayon, we are the bride of Christ. Remember? Amen? Alam niyo po yun, na tayo po ay ikakasal po niyan pag dumating po ang Lord. So ang asawa po natin ay si Lord. Now, hindi po ibig sabihin ito na asawa na mayroong pagtapos ng asawa may honeymoon. Hindi po ganun. Ang ibig sabihin lang po na tayo po ikakasal sa Lord, tayo po hindi na mahihiwalay kay Lord magpakailanman. Amen. Yung po ibig sabihin po, no, hindi po itong sistema ng pag-aasawa po natin dito para go and multiply. No? Hindi po ganun. But kaya tinawag pong adulterers, tayo po ay meron ng covenant kay Kristo. Kaya you adulterers, sabi, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Now, hindi ibig sabihin po na bawal na bang makipagkaibigan, Pastor? Hindi po. Pwede ka makipagkaibigan, pero huwag ka dapat makiisa po sa kanila. Ang sabi ng friendship with the world makes you an enemy of God. I say it again. Ibig sabihin po talagang very important ito. Inuulit ko, sabi po ni James dito, if you want to be a friend of the world, yung paano ka magiging kaibigan ng mundo, susunod ka sa sistema ng mundo. Susunod ka sa corruption ng mundo. Susunod ka sa kasamaan ng mundo. Sabi po dyan, inuulit ko, kung gusto mong maging kaibigan o sumunod ka sa mundo, you make yourself an enemy of God. Tingnan niyo po ito. Kapag wala pong ibang pinakamatinding pwedeng maging kalaban po natin, kundi ang Diyos. Hindi po si Satanas na pwedeng maging matinding kalaban po natin. Ngayon, kaaway po natin talaga siya. Dahil kung sino kaaway ng Diyos, kaaway po natin. Pero kapag ang Diyos ang kinalaban po natin, walang chance po ang sinuman. Mahirap po. Kaya nga po, ito po ang warning ni James. Sabi po niya, I warn you. I say it again. If you want to be friend of the world, you make yourself an enemy of God. Bakit po? Ang sabi po ni Paul dito sa Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world. Huwag tayong makiuso kung ano pong uso ngayon. Sinasabi nila, uso na, hindi na mahalaga daw yung kasal, so live-in na lang. Sinong may sabi? Tao lang po may sabi, pero anong sabi po ng Diyos? Iba po ang sabi po ng Diyos. Hindi po tayo nakikiuso. Amen? Yung pong magkakasabukan muna sila para daw, hindi po. Yung magkakasabukan kayo, habang kayo ay boyfriend, girlfriend pa lang, tinitignan mo na yung ugali niya. Kung ito ay mapagtitiis mo, gusto mo yung ugaling ito, kung ayaw mo yung ugaling yan, mag-break kayo. Mag-pray ka ng kalooban ng Diyos. Amen, mga single. Rudy, takla rin single wari. Sino po yung mga single na gusto pong mag-asawa? O, detang amen, makanano ka niyan. Bibigyan ko kayo ng chance, no? Sino po yung mga single na gustong mag-asawa? Meron ka lang po talaga masikan laki niya. Masikan niyang dili yabi. Praise the Lord. Bibigyan po kayo ng Lord. Di na nakaabit ang godly man. Kasi po siya yung pinakamalakas mag-amen. Detang kunwari, ako bisa mag-asawa, pakipot ko pa mo. Yung tutunan nini, lagi may lalawin tang metong. Kanya magati ka 10 o'clock service, ulit 10 o'clock yung magaten. But pray, mag-pray ka po. Huwag tayong umayon sa mundong ito. Amen? Huwag tayong makiuso. Dapat tayo pong nagpapauso. Kung uso yung ganitong ugali, dapat yung kung anong ugali ni Kristo, ito pong ipauso po natin. Dapat tayo po yung trendsetter. Amen? Hindi po ang mundo. Sabi diyan, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Tanggalin na po natin yung mga lumang kaisipan po natin. Ang isipin po natin ho ngayon, na tayo yung mga anak ng Diyos na ngayon. Ay, binago na pala ako ng Lord. Change the way you think. Dapat ganito na pala ako mamuhay. Kapag ganito po ang ating kaisipan po ng Diyos, kaisipan po na mula po sa salita ng Diyos, then you will learn to know God's will for you. Marami po nagtatanong, Pastor, paano po malalaman ang kalooban ng Diyos? Change the way you think. Change the way you think. Kailangan po, kung paano po ang nasa Bible po ang sabi po niya, ikaw ay pinatawad na. Kung sinasabi ng Diablo, na makasalanan ka pa rin, hindi po. 2 Corinthians 5:21, tayo po ay katuwiran na ng Diyos. We are the righteousness of God because of Jesus. Huwag niyo po pakinggan ng Diablo, pakinggan niyo po kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos po sa inyo. So kapag ganyan po, we change the way we think according to the Word of God, ang sabi dyan, then you will learn to know God's will for you. Ano po ang will ng Panginoon? It is good, pleasing, and perfect. Kaya kung gusto niyo po na talagang maranasan po natin ang masaganang buhay, do not make friendship with the world.
Kailangan po, ang Diyos lang po ang ano natin. Ang kaibigan po natin. Amen. Alam niyo po yung awit nating, I am a friend of God. Ang mga kaibigan po ng Diyos, sabi po ng Panginoon, you are my friends if you do my commandments. If you obey my commandments. Dito po sa 2 Corinthians 6:17, hanggang po chapter 7 to 1, ang verse 14 po nito, na-discuss nga po ni Daddy Bishop kagabi po ito. Verse 14 po nito, alam po natin yung, do not be unequally yoked with unbelievers. Dahil wala ho tayong pwedeng pagkapareha, hindi lamang po ito sa mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, pero siyempre po, nauna po doon. Kung pipili ka ng asawa mo, kailangan kapananampalataya mo. Kailangan kilala niya si Kristo. At ang pinakamagandang qualification na hanapin ng mga single na gusto yung maging asawa, dapat mas mahal niya si Kristo kesa sa'yo. Kasi kapag mas mahal niya ang Diyos kesa sa'yo, mamahalin ka niya kung papaano yung pagmamahal ni Kristo. Hindi ka niya lolokohin. Amen. Mag-email na rin, huwag ka tala asawa, para ka rin single lamo po dito. No? Anyway po, now do not be unequally yoked with unbelievers. Mahirap din po makipag-business partner na ikaw, Kristiyano, yung mga partner mo, hindi. Mahirap po. Kasi po sila, kaya nilang magsinungaling, kaya nilang mandaya. Pero ikaw, kaya mo rin magsinungaling, kaya mo rin mandaya, pero hindi mo na gagawin yun dahil anak ka na ng Diyos. Kaya mahirap po makipamatok po. Pagdating po sa verse 70, sabi dyan, therefore, come out from among unbelievers. Yung hindi mananampalataya, lumabas kayo, umalis kayo sa kanila, and separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things. Huwag kayong makiayon sa kanilang mga maruruming gawa, masasamang gawa, and I will welcome you. Tingnan niyo po ito, and I will welcome you. In other words, kapag tayo po'y nakikikayon sa mundo, we make friendship with the world, umaalis po tayo sa presensya ng Lord. Pero kung aalis po tayo sa mga masamang gawa ng mundo, God is welcoming us. Sabi po dyan, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. And then verse 19, ang sabi po niya, paghilipat na po. Yan. Verse 1 pala, sorry. Because we have these promises. Dahil meron tayong mga pangako na mula po sa Diyos, na siya po'y magiging ama po natin. Mararanasan po natin ang pag-ibig niya. Mararanasan po natin ang kanyang protection. Mararanasan po natin ang kanyang provision, ang pagpapala sa ating buhay. Dahil meron tayong mga pangakong ganito na mula po sa ating ama. Sabi niya, dear friends, let us cleanse ourselves. Sino po ang maglilinis? Ang Diyos. Lininis na po tayo ng Diyos. Ngayon po, ang ating part po sa atin ay tayo po ang maglinis sa ating sarili. Paano po yun? Na every time na tayo po'y narurumihan ng mundo, nagkakasala po tayo, lumalapit po tayo sa ating Panginoon. Nagpapalinis po tayo sa kanyang salita. Ang salita po ng Diyos ay, ang sabi po, one of the symbols ng Word of God is water. Ang tubig po ay naglilinis po siya. Kaya nga po kapag narumihan po tayo, ano man po yung napanood po natin sa mundo, napanood po natin sa TikTok, sa FB, o sa mga Netflix, o sa balita, o narinig po natin, nakita natin sa labas, dapat po at the end of the day, maglinis po tayo sa salita ng Diyos. Mag-pray po tayo, basahin po natin ang salita ng Diyos. Amen. At obligasyon po natin ito na tayo po ay dapat manatiling banal, malinis po sa harapan ng ating Ama. Amen. Kasi sabi po diyan, let us cleanse. Hindi po sinabi diyan, God will clean you. Sabi diyan, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. Pwede pong marumihan, hindi lamang po itong katawan po natin, pati po yung spirito po natin. Yung pong robe of righteousness po natin na isinuot po sa atin, we became the righteousness of God because of our Lord Jesus Christ. Nadudumihan po ito sa atin pong nasasabi na, iisip, nagagawa at napapanood, naririnig. Sabi diyan, let us work toward complete holiness. Sino po yung mag-work? Tayo po, let us. Hindi po sinabi diyan, God will work for you toward complete holiness. Kasi po, ibinigay na nga po ng Panginoon ang righteousness na nasa atin po. Gayun po, kailangan po natin itong maprotektahan. Binigay na po yung salvation, kailangan manatili po tayong malinis, manatili po tayong ligtas. Amen. Let us work toward complete holiness because we fear God. Amen po ba? At lahat po tayo na gusto po natin masunod po ang Lord,
mayroon pong pagpapala na pangako po ang Lord dito po sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Sabi po diyan, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Ang pinagpala po, yung blessed na person, ang blessed pong tao, yung pong hindi na lumalakad po ayon po sa daan ng mga masasama, nor stands in the way of sinners or sits in the seat of scoffers or mockers. Hindi na po tayo nakikiayon sa mga masasama, hindi na po tayo tumatayo doon sa mga maling gawa, hindi na rin tayo umuupo. Pastor, paano ko silang iwi-wind kung hindi ako, hindi ko makikiupo sa kanila? Alam niyo po, kung gusto niyo pong evangelize niyo po sila. Meron po kasi iba, Pastor, kaya po ako nakikiinom. Umiinom doon ako sa iniinom nilang Red Horse para i-win sila. Balasubas, bisaka mo talagang minom. Panamdaman mo ni Kenny. Noon po, true story po ito, I think na kwento ko na po ilang beses po ito dito. Noon po may mga kabataan na nagpapaalam po sa akin. This was more than 10 years ago. Ang sabi po nila na kung pwede daw po silang pumunta doon sa mga computer shop, yung mga nagdodota, para daw po ma-win daw na sila. Mamulang ako. Bisa kayo mong magdota mo naman. Kaya ako ba, nung pandota yan eh. Kasi po, yung pong place pong yung pag nagpunta ho ang isang kabataan doon, na anong gawa na? Naka-headset pa yung ibalo mo, kaluguraan na ka Jesus sama. Pero mo, mamyalong katapa. May mga ganyan ho na tayo, pwede ho natin silang, nakagabi nga po, madalas po nababanggit po dito, ito nabanggit nga ho ni Daddy Bishop kagabi po ito, pwede po tayong makisama pero hindi tayong makikisama. Pagkikisamahan po natin sila pero hindi tayo pwedeng sumama dun sa masamang gawa po nila. 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Kung sino ang kaibigan mo, kung hindi ka dating chismoso, kung mga kaibigan mo, mga chismoso sila, magiging chismoso ka rin. Kung mga tamad dyan, dati kang masipag, magiging tamad ka rin. Kung mareklamo yan, kung dati kang hindi mareklamo, magiging mareklamo ka na rin. Kung dati hindi mo kino-question ang pagbibigay sa tithes and offering, pero kung yung kaibigan mo nagko-question siya ng ganyan, eventually mahahawa ka. May kasabihan nga po sa English na, tell me who your friends are, and I tell you mine. No, tell me who your friends are, sasabihin ko kung sino ka. Kasi kung sino po ang kasama mo, birds with same feathers flock together. Yun po ang totoo. Pero hindi po ito hindi dapat pala ako, hindi ako makasama. Kung kailangan mo siya, kung dapat siyang evangelize, dapat lang po evangelize po yung pero hindi mo sasamahan sa masamang gawa. Dapat siya ang sasama sa mabuti mong gawa. Amen. Dapat po maliwanag to. And then sabi diyan, but his delight is in the law of the Lord. Ang kanya pong kasiyahan ay yung salita ng Diyos. Ang sabi po diyan, and on his law, he meditates day and night. Lagi niyang iniisip, pinatawad na ako ng Panginoon, pinagpala na ako ng Panginoon, hindi na ako sinumpa, at lahat ng nasa akin ay galing sa kanya at pagpapalain pa niya ako. And then sabi po diyan, sino tong taong ito na pinagpala? He is like a tree. Katulad siya ng puno na nakatanim by the streams of water, katabi po ng ilog, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Hindi siya natutuyo. Laging may bunga sa mga panahon na kailangan siya magbunga. Ito po ang pinakamatindi sa lahat. In all that he does, he prospers. Sa lahat ng kanyang ginagawa, pinagpapala. Sa lahat, Pastor, opo. Kung gagawa siya ng masama, ay hindi ka blessed doon. Hindi ka sumusunod sa Lord. Kung ikaw ay nagde-delight sa law ng Lord, siyempre hindi ka magpaplanong gagawa ng masama. Amen. Kung ang gagawin mo mabuti, sa lahat ng gagawin mong mabuti, yan po ang ibig sabihin niyan, pagpapalain ka ng Diyos. Sa lahat ng gagawin mong mabuti, yung pag-attend mo ng CU, pag-attend mo ng church, pag-attend mo ng prayer meeting, pagtulong sa kapwa, pagbibigay mo sa gawain ng Panginoon, sa lahat ng gagawin mo, ikaw ay pagpapalain. Sa pagiging tapat mo sa trabaho, ikaw ay ipopromote ng Lord. Sa pagiging tapat mo sa iyong negosyo, pagpapalain ng Lord ang negosyo mo, dadagdagan pa yan, dodoblehin niya.
in all, sabi diyan, that he does, he prospers. Sino po itong mga to? Ito yung mga taong hindi nakikipagkaibigan o hindi nakikiayon sa mundo. Number 2, to overcome the evil cultures of the world, we must understand that you're a citizen of heaven. We are citizens of heaven. Bagamat mga Filipino citizen po tayo, yung iba, dalawa na po, no? Senior citizen. Filipino citizen, senior citizen. Ang pinaka-importanting citizenship po ay yung tayo po ay tagalangit. Dahil ito po ay nakasulat sa mga salita ng Diyos. Ephesians 2:18-20 sabi yan, now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. Matindi po ito. Tayo po lahat pwede nang lumapit sa Ama. Diretso po. Hindi ka na kailangan mangumpisal sa pastor o sa pari. Hindi mo kailangan magpa-pray actually po. Pwede kang dumiretso sa Ama. Sabi po dyan, no, so now you Gentiles, ang sabi po dyan, sino po ang hentil? Kapag hindi ka Hudyo, hentil ka. Kahit Amerikano ka pa, Hapones, so ano pong lahi mo, basta't hindi ka Israelita, ang tawag po sa Bible sa atin, hentil. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. Ano po yung strangers and foreigners? Hindi na tayo estranghero, hindi na ho tayo foreign sa Panginoon. Tayo po ngayon ay pamilya na ng Diyos. You are citizens along with all God's holy people. You are members of God's family. Lahat ng tumanggap sa Panginoon. Remember John 1:12, if you believe Christ and receive Him as your Savior, you have given the right to become what? Children of God. And then, salamat po sa verse. Tuloy po natin dito po sa Ephesians. Ang sabi diyan, together we are His house built on a foundation, ang sabi po diyan, of the apostles. Ano po yung foundation of the apostles? The New Testament. And the prophets. Anong foundation of the prophets? The Old Testament. Ibig sabihin po diyan, the Word of God. No, sabi diyan, together we are His house built on the foundation of the Word of God and the cornerstone, ang sentro ng salita ng Diyos. Sino po? Si Kristo. Ang sentro. From Genesis to Revelation, patungkol po yan kay Jesus. Amen. So, dahil po kay Jesus na tinanggap po natin, naging citizens of heaven tayo. Sabi rin po ni Paul sa mga taga-Philippi, Philippians 3:20, sabi diyan, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Lord. Bakit po as our Savior? Bakit po dinugtong po ni Apostle Paul ito that we are eagerly waiting? Kapag alam mo na ikaw ay tagalangit, nananabik ka na tayo po'y sunduin na ng Panginoon para umuwi na po tayo kung taga saan talaga tayo. Kung hindi ka nananabik, kapatid, something is wrong. Yes, maaring pinagpapala po tayo sa ating business, sa ating trabaho, sa ating buhay, pinagpapala po tayo. But remember, do not love the world or anything in this world. In other words, ang puso po natin dapat hindi yan naka-attach sa anumang bagay sa mundong ito. Dapat ang puso po natin, ang kaisipan po natin ay sa panlangit po, kung nasaan po ang ating Panginoon. Ito po ay nakasulat po sa Colossians 3:2. Set your minds on things above, not on earthly things. Ang ibig sabihin po nito, hindi ibig sabihin na tayo tagalangit, wala na tayong ibang iniisip, kundi po yung panlangit lang po. Hindi po kung tama ang kaisipan mo at iniisip mo lagi si Kristo, gagawa ka ng mabuti dito po sa lupa. Yung iba po, may mga reliyon po sinasabi po nila, wala kaming pakialam sa iyo kasi kami lang ang ligtas. Hindi po talaga ligtas yun. Ang tunay na ligtas, meron pong pakialam sa tao na hindi pa ligtas. Tandaan niyo po yun. Kung sinasabi niyo, wala na akong pakialam sa inyo, basta't ako, ligtas ako. Delikado po yan, baka hindi kayo talaga ligtas. Ang tunay na ligtas, meron kang puso na katulad po ni Kristo, na nais po niya na lahat ng tao ay maligtas. This is how we set our minds on things above. The things above na sinasabi po ng Lord po sa atin, na habang nandito ka, ikaw ay gumawa para po sa Kanya. Amen. So wag po nating pakaisipin, paano kaya kung di, alam niyo po, it doesn't matter kung di ka na magkaroon ng bagong bahay po dito. Alam mo, amen. Ang mas importante, alam mo, uuwi ka sa langit. It doesn't matter kung hindi ka magkakaroon ng bagong sasakyan.
Sa langit, meron kang chariot of fire na lumilipad po siya. Kabayong lumilipad. It doesn't matter kung hindi mo napasyalan ang Hong Kong, ang Disneyland, o anumang lugar sa mundong ito. It does not matter. Do not love the things of this world. It does not matter. Pagdating mo sa langit, sasabihin mo, lahat pala ng dito sa lupa, pati Disneyland, pati yung White House, o yung mga magagandang tanawin sa Europe, basura pala lahat. It does not matter. Ang importante po, alam mo na ikaw ay tagalangit, alam mo na ikaw ay ligtas. Sabi po ni Peter, sa 1 Peter 2:10-11, sabi po dito, once you had no identity as people, now you are God's people. Dati, wala kang identity. Yung pagkatao mo hindi mo alam. Pero kanina inawit po natin, I know who I am. Kilala niyo ba talaga kung sino kayo? Hindi po yung lumang yung pagkatao because 2 Corinthians 5:17, maliwanag po doon, ang sino mang na kay Kristo ay bago na. Yung lumang pagkatao, kung dati kang kriminal, dati kang rapist, dati kang chismosa, wala na po yung mga yan. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Dapat po paniwalaan po natin ang salita ng Diyos. Iwanan nyo na po kahit gaano katindi yung nagawa nyong kasalanan, sa mga kahapon po natin, iwanan na po natin yan. Dahil binura na po ng Diyos yan nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Ngayon po, alam na po natin kung Amen? Excuse po. Kung kilala po natin ang ating sarili, katulad po ng ating inawit po kanina, you are God's people. Tayo po'y mamumuhay kung paano po dapat yung asal ng isang anak ng Diyos. Sabi po dyan, now you are God's people. Once you receive no mercy, now you have received God's mercy. Dear friends, I warn you, binabalaan ko kayo, as temporary residents and foreigners, sa ibang salin po, pilgrims and aliens tayo dito. Manlalakbay lang ho tayo dito. Temporary residents. Kahit gaano kaganda ang bahay po natin, temporary lang po yan. Kahit pagandahin mo pa kahit pakatibay-tibay mo pa yan, no, lagyan mo pa ng ginto ang mga haligi ng bahay mo, temporary po yan. Iiwan po natin. Mga foreigner po tayo dito. Sabi diyan, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly what? Worldly desires that wage war against your very souls. Yung mga worldly desire po yan po yung yun ang kalaban po ng ating kaluluwa. Kalaban po ng ating mabuting kaisipan. Yung pong iniisip mo, bakit po? Alam niyo po, may mga ganyan eh. Dapat po sa ating po mga Kristiyano, wala nang inggit. Kung minsan po, kapag nagre-reunion tayo ng ating mga batchmates, payabangan eh. Hoy, ano nang trabaho mo nga na ngayon? Ano nang negosyo mo? Ano nang estado mo na ngayon? Ngayon, kung wala kang material na bagay, katulad po nila, meron ka namang Kristo. Hindi ka kawawa. Ikaw pa rin ang pinaka-pinagpala sa buong mundo. Amen! Kung yung kaklase mong yun, na dati, ay pinagpapala siya sa material na bagay, parang ikaw wala pa. Alam niyo po, maghintay ka lang. Be content of what you have now. Kasi kapag nakita ng Diyos na masaya ka sa kalagayan mo ngayon, masaya ka sa bahay mo ngayon, bukas ipopromote ka ng Lord. Tandaan niyo po yan. Kung ikaw ay, because godly contentment is great gain. Kung masaya ka sa kalagayan mo ngayon, Lord, masaya ako sa kalagayan ko ngayon, dahil alam ko, kung pinagpapala mo yung kapatid kong ito, nakita niyo, pinagpapala yung kapatid po natin, alam ko, ako naman ang susunod. Dapat ganun po ang pananampalataya po natin, hindi po yung, kaya mo tinyang bayong sa Kenyan, utang niya mo. Yung tutunan nito, mainggit siya mo. Sa ating pong mga Kristiyano, dapat wala na tayong sakit na inggititis. Amen? Nakakamatay po yan. Dapat po kung mayroong pinagpapalang kapatid po natin, natutuwa po tayo, sasabihin na, Lord, salamat po, pinagpala mo yung kapatid na yun. Alam ko, ako na po yung susunod. Na pagpapalain mo ng bagong bahay, bagong sasakyan, sabi ko sana bagong asawa, no? Hindi po, no? Kailangan po makontento po tayo sa Lord. Amen? Katulad po ng inawit natin kanina, ano pong sabi po sa inawit po natin, Christ is enough. Tutuyan mo ito. Christ is enough. Dapat po totoo po ito.
Alam niyo po, ako po, no, hanggang ngayon po, naghihintay po ako lumaya sa dialysis. Pero ako po ay punong-puno po ng kapayapaan at kagalakan because Christ is enough for me. But it doesn't mean, alam ko na hindi ako mananatili dito. Alam ko one day, lalabas po ako sa dialysis. At malapit na po yun. Paano, Pastor, kung hindi? Uuwi naman ako ng langit. Na anong problema? Win-win situation po tayo kapag ikaw ay na kay Kristo. Amen? Kaya wag po tayong bibitaw kay Kristo. Wag po natin ipagpapalit yung ating citizenship. Amen? Dapat po talaga pong tagalangit po tayo, manampalataya po tayo kung sino ang may-ari ng langit. Amen? Nabanggit ko po ang may-ari ng langit. Isa lang po ang may-ari ng langit, ang pangalan po niya is Jesus. Kaya walang ibang daan kundi si Jesus. Hindi po yung si Allah, alaya po yan. Hindi po si Confucius, ngayon po si Rizal, ginawa din pong Diyos. Hindi rin po si Kibuloy. Hindi sila may-ari ng langit. Hindi rin po si Mary. Bagamat nasa langit po si Mary, pero yung iba ginagawang daan si Mary. Hindi pong daan si Mary. Maliwanag po sa John 14:6, ang tanging daan, si Kristo lang. Hindi po yung dating daan ni Soriano. Si Kristo lang po yung daan. Wala nang iba. Amen. Kaya po hindi pwedeng si Oprah po, kilala niyo po si Oprah Winfrey. Ang sabi po niya, maraming daan, kung paano maraming daan ang lupa, kung saan ka pupunta ka niya, maraming daan sa langit kanya. Hindi lang si Jesus ang daan. Sabi po niya, daan din si Allah, daan din si ganito, si ganyan. Kung sino-sino yung Diyos pong sinabi po niya, hindi po. Isa lang ang may-ari ng langit, kaya isa lang po ang daan. Hindi ka pwedeng papasukin ni Allah kung sino-sinong Diyos. Ang may-ari ng langit, siya lamang po. Kaya si Kristo lang po dapat ang ating panaligan. Kay Kristo lang po tayo dapat maging loyal. Amen. Amen. Praise the Lord. And then, pangilan na po tayo. Number 3, to overcome the evil cultures of the world, we must live as ambassadors of Christ. Last year po, I think na-discuss po natin to. But let me define first kung anong ibig sabihin po ng ambassador. An ambassador is an accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. No, kaya nga po mayroong ambassador of the Philippines to China, ambassador of the Philippines to America. Ibig sabihin po ito, ambassador siya ng Pilipinas, mula sa Pilipinas, papunta para po sa China, para po sa Amerika, kung ano pong bansa. Now, it is also a person who acts as a representative or promoter of a specified activity or isa pong advocate. Isang advocacy po ang dinadala po niya na kung anong sinabi ng presidente, yun po ang dapat na salita po niya. A person sent on a mission to represent another, an agent, delegate, emissary, ang sabi po dyan, envoy, legate, a minister, representative. Sa Tagalog po, embahador, kinatawan, sugo, ambassador, legado. Alam niyo ba tayo po yung mga sugo ng Diyos dito sa lupa? The reason why kung bakit po hindi tayo kinuha ng Diyos nung tinanggap po natin siya, kasi ligtas na po tayo, ba't di pa tayo kinuha? Kasi meron po tayong assignment. Meron po tayong purpose sa mundong ito kung bakit pa tayo nabubuhay. Hindi po yung para magtrabaho ka ng magtrabaho, magkaroon ng bahay. Yan po ay mga pagpapala lang po ng Panginoon kung ikaw ay namumuhay bilang ambassador po ng Panginoon. Saan po natin makikita yan? Dito po sa 2 Corinthians 5:17-20, sabi diyan, this means that anyone who belongs to Christ, yung sinabi ko po kanina ito, has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Ang sino mang na kay Kristo ay bago na. And then verse 18, sinunod po niya kagad, and all of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task, binigay po ng Diyos ang assignment na ito of reconciling people to Him. Ang assignment po natin, i-reconcile po, dalhin po ang tao sa Diyos. Yan po ang sinasabi po niyan. And the next verse, sasabi po sa verse 19, for God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. Ang mensahe po natin, hindi na po binibilang o tinitingnan ng Diyos ang kasalanan po natin kung tayo po ay tatanggap kay Kristo. Ito po yung mensahe na dapat dala-dala po natin, mensahe po ng gospel, the good news, yung forgiveness sa ating Panginoon, yung salvation sa pamamagitan ni Kristo. And He gave us this wonderful message of reconciliation. Meron po tayong advocacy na dala-dala po.
The wonderful message na ito is the message of reconciliation. So we are what? Christ's ambassadors. God is making appeal. Ang sabi po dyan, God is making His appeal through us. Yung appeal ng Diyos, yung pong gustong sabihin ng Diyos sa tao, tayo po dapat magsalita. We speak for Christ, ang sabi dyan, when we plead. So we speak in Christ's behalf. Ano po dapat natin sabihin sa tao? Come back to God. Bumalik sa Diyos. Now, baka meron po nag-iisip, paano babalik yung tao sa Diyos na yon? Wala naman siya sa Diyos dati. Alam niyo po, lahat tayo nung pinanganak na sanggol, nasa Diyos po tayo. Kapag ang baby, namatay po siyang baby, automatic po ligtas po yan. Nasa 2 Samuel po yan, yung pong anak ni David. Meron tayong verse dyan. Pastor, yung baby, paano siya maliligtas? Hindi niya tinanggap si Lord. Kapag baby pa, walang kamuwang-muwang sa kasalanan, ligtas po yan. Ayon po sa 2 Samuel, kung paano pong namatay yung baby po ni David, nasabi niya, hindi ko na siya magbabalik, ako na ang pupunta sa kanya balang araw. Saan ba pupunta si David kung siya ay anak ng Diyos? Sa langit. So nasan yung anak niya? Therefore, yung anak niya nasa langit. So kaya sinabi po, come back to God. Nung kayo ay isinilang, nasa Diyos kayo. Ngayon, bumalik tayo sa Diyos. Ito po ang mensahe bilang ambassador ni Kristo. Kaya nga po, nung bago umalis po si Kristo, hinabilinan po niya ang mga disciples. Kasama na po tayo dito sa Matthew 28, 19, 20. Very familiar verse po. For, sabi po dyan, Matthew na po tayo, pakilipat. Therefore, go and make disciples of all nations. Hindi lamang po preach the word, but to make disciple. Hindi lang po basta sinabi mo yung kaligtasan, kailangan po i-disciple po. Ang mga discipleship program po natin dito, una yung pong Discovery Education Program. Sa depth po natin, sa Discovery Education Program, dito po sa services, hindi kayo pwedeng magtanong dahil po maubos ang oras po natin at napakarami po ninyo. Yung mga katanungan po ninyo, pwedeng masagot po yan sa Discovery Education Program. Sino po nag-aaral ng depth po ngayon? Amen. No? Pagpatuloy po kayo mag-aral. And then po, ano pa po yung discipleship po natin? Yung pong sa CU. Sa CU po, pwede mo pong sabihin kung ano yung katanungan mo. Nag-grow po tayo sa mga Calvary umpukan po natin. Amen. Lahat po na nag-grow, magsabing amen. Kaya nga po, dito po tayo nadi-disciple. Kasi po, kailangan tayong ma-disciple. Ang sabi po ng Panginoon dyan, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And what? Teaching them to obey. To disciple a believer is to teach them to obey. To obey what? Everything that Jesus has commanded. Hindi po totoo. Alam niyo po, I'm sure narinig niyo po siguro kung kayo nakikinig ng ibang mga preaching sa YouTube. Yung po sinasabi na yung obedience po natin hindi na daw mahalaga. Yung obedience ni Kristo ang mahalaga. No? And then sabi po nila, ang dapat po natin sinusunod yung after ng cross, hindi yung before the cross. Dahil doon daw nag-start ang grace. Pero mababasa niyo po sa sulat ni Paul, yung grace ay it began since the world began. There has been grace since the world began. Paano ba naligtas si Adan? Paano naligtas si Noah, si Abraham? Wala pang law noon. They were saved because of the grace of God. So it has been grace. Before the time began, meron na pong grace. So mali po yung sinasabi po nilang yung pong after the cross. Dito po maliwanag, before the cross, yung sabi po ng Lord, teach them to obey everything I have commanded you. Kailan po ito? Before the cross. And to disciple is to teach a person, kung ikaw mismo dapat dinidisciple mo sarili mo, dapat turuan mo ang sarili mo na sumunod kay Kristo. Remember, we are not saved by obeying God. We are saved by the grace of God. Through faith. Amen. Yung pagsunod, ito po yung katunayan na ikaw nga ay ligtas. Paano natin patutunayan na ligtas ka kung ikaw ay pasaway? Hindi wala pong maniniwala. Kung ikaw ay masunurin sa Diyos, makikilala nila na ikaw nga ay tunay na ligtas. Amen. So kaya nga po, kapag bilang ambassador po, hindi lang po mahalaga na pakilala mo si Kristo. Dito po sa Pilipinas, kakilala na po nila si Kristo. Ang kailangan lang po, sumunod kay Kristo. Hindi po sa mga maling katuruan na
kilala nga nila si Kristo, pero tumatawag po sila kay Virgin Mary, tumatawag kay Saint Peter, kay Saint Paul, kung sino-sino pong tinatawagan po nila. Meron pa nga akong katuruan, tinatawagan po nila yung namatayan po nila mahal sa buhay. Sabi nga po ni Daddy kahapon, ito po yung masamang kultura po natin, yung naniniwala po tayo sa multo, yung kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay, bumabalik pa sa'yo. Alam niyo po kung totoo po yun, sasabihin ng mahal mo sa buhay kung anong lalabas sa loto. Meron na ba nagsabi sa inyo? Hindi po totoo yun. Once na namatay ang, sabi po sa Hebrews, minsan na namatay ang tao, pag agad-agad judgment po, whether siya, kung siya ay nasa Panginoon, langit po siya. Kung wala siya sa Panginoon, impyerno po siya. I-judge na po kaagad. Iba pa po yung darating pong Great White Throne Judgment para po sa mga masasama. Sa Romans 1:16, sabi diyan, I am not ashamed of the gospel. Bilang mga ambassador po, dapat hindi tayo nahihiya sa daladala nating mensahe. Ang mga ambassador po ng Amerika, ambassador ng Pilipinas o anumang bansa, hindi po nila kinahihiya ang kanilang bansa. Dapat proud po tayo bilang mga ambassador, bilang mga tagalangit. Amen. Ang sabi po diyan, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God. Sabi niyo po, power of God. Power that what? That brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, and then to the Gentiles. Na kung ito pala yung kapangyarihan para magligtas, bakit po natin itatago yung good news? Amen. Alam niyo po, ang maganda pa ho bilang ambassador, kapag ambassador ka, sabi ng Lord doon sa kanina, babalikan ko lang yung Matthew 28 sa 20, surely I am with you always. Sabi niyo po, always. Sino po ang pwedeng manghawakan sa pangakong ito? Lahat ba? No. Yun lamang pong nagdi-disciple. Yun lamang pong nabubuhay bilang ambassador ni Kristo. If you don't live as ambassadors of Christ, if you don't live proclaiming the good news, sharing Jesus, you can never claim this promise ng Panginoon that I am with you always to the very end of the age. Ngayon, kung ikaw ay nabubuhay bilang ambassador, tingnan niyo po yung mga ambassador. Ang mga ambassador, mga diplomat po yan, highly respected po sila kahit saan sila magpunta. May sariling sasakyan, may sariling driver, may mga bodyguard po. Ang pamilya po nila, kasama po nila. Kung saan sila magpunta, libre ang pag-aaral ng mga bata doon sa pinakamataas na klase ng paaralan. Mga ambassador lang po ito. Sa palagay ko po, ang pinaka-fortunate po, ang pinaka-mapalad po mga ambassador ay ang ambassador ng mga Amerika. Dahil mayaman po ang Amerika. Pero alam niyo po, higit na mayaman po ang langit. Kung tayo'y ambassador ni Kristo, kung paano yung mga diplomat dito, ang mga ambassador dito, hindi sila nagkukulang. If you live as an ambassador for Christ, hindi ka magkukulang, kapatid. One of the reasons bakit ka nagkukulang dahil kinahihiya mo si Kristo. Pero kung hindi ka nahihiya, na i-proclaim mo si Kristo, nagiging ambassador ka, kung paano nagbe-benefit ang mga ambassador dito, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Hindi ka magkukulang. Ang Diyos ang magpapakain sa iyo, sa iyong pamilya. Ang Diyos ang magpapaaral sa iyong mga anak. Kahit lasal, kayang bibigay po ng Diyos. Dahil ikaw ay ambassador ni Kristo. Tagalangit ka, kung ang nire-represent mo ay ang langit, kung gaano kayaman ang langit, pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo. And that's why sabi po ng salita ng Diyos sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs. According to what? According to the riches of this world? No. According to His riches and glory in Christ Jesus. Hindi man it's not according to your salary. It's not according to your profit sa iyong negosyo. It's according to the riches and glory in Christ Jesus. Amen. Ang kailangan lang po, mabuhay po tayo bilang mga ambassador. So be proud and be grateful as God's ambassadors. Don't be ashamed of proclaiming His good news. Kapag ginawa niyo po ito, makikita niyo po yung joy, yung peace, at yung mga pagpapala na ibubuhos po ng Lord sa inyo. Amen. Sino po dito ang nangangako na magiging ambassador na siya ni Kristo? Amen. Narinig po kayo ng Lord. Ibig sabihin yan, hindi na po natin siya ikahihiya. Ibig sabihin po yan, sa mga darating pong linggo, magdadala po kayo ng kaluluwa para kay Kristo. Amen! Palakpakan po natin ng Lord. Mag-review na po tayo. Overcome worldly culture. Sabi po dyan, never make friendship with the world. Understand that you're a citizen of heaven. Number 3, live as an ambassador of Christ.
Last verse na lang po before we take the Holy Communion. 1 John 5:4-5. Sabi diyan, for every child of God defeats the evil world. Wow. Napakatindi po nito. Ang sabi po ni John, lahat ng anak ng Diyos. Sino po ang anak ng Diyos? Alam niyo po, sino po may mga problema? Lahat tayo may mga problema, pero lahat po tayo magtatagumpay dahil mga anak tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin po, magkakaproblema tayo. Yes, that is true. Sa mga susunod pang taon, kung di darating si Kristo, magkakaproblema tayo. That is true. Baka matindi pa nga ho. That is also true. Because in this world, ang sabi ng Lord sa John 16:33, in this world, you will face tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Magalak kayo. Bakit? Kayo'y mga anak ng Diyos. Ang sabi po dito sa ating, sa 1 John 5, for every child of God defeats the evil world. Even po yung mga masasamang kaugalian, masasamang kultura, mapagtatagumpayan po natin yan. Hindi niyo po pwedeng sabihin na, ay ganun po kasi kalakaran niya, kailangan magganito, ganyan-ganyan. Hindi po. Kung masama po yun, mapagtatagumpayan po natin yun. Hindi tayo makikiayon sa kanilang masamang gawa. Hindi tayo magre-red tape, hindi tayo sasama doon sa corruption po nila. And we achieve this victory, sabi po dyan, through our faith. And who can win this battle against the world? Sino ba ang pwedeng manalo sa mundong ito? Ano man ang problema po natin, ano man yung mga masasamang ugali po ngayon, mapagtatagumpayan po natin yan. Only those who believe that Jesus is the Son of God. Do you believe? Do you believe that Jesus is the Son of God? He is the only Messiah, our Lord and Savior. Ibig sabihin po niyan, matagumpay ka na, kapatid. Hindi ko po alam kung ano po ang inyong sitwasyon, pero si Jesus, alam niya ang sitwasyon po ninyo. And Jesus is the answer to your situation. Jesus is the answer to your problem. Jesus is the answer to this life. Kaya huwag kang bibitaw kay Jesus. Amen ho ba? Manampalataya po tayo. Ang sabi po dyan, we achieve this victory through our faith. Faith to whom? To Jesus. Faith in Jesus alone. Kung may pananampalataya ka kay Jesus, kapatid, matagumpay ka na, pinagpala ka na. Kaya palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. So we can defeat the evil cultures of this world by relying on Jesus alone. Magtiwala lang tayo, walang iba, kundi sa ating Panginoon lamang. Amen? Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ngayon ay tatanggap